Hi Cancer, this is Jeff. Welcome po sa ating channel. By the way, Cancer, this is your timeless gabay tarot reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Cancer, ito po ay general reading. Mga parating pa kay Cancer. Tumatalon yung cards mo, Cancer. Cancer, ang ganda po kasi makakatanggap kayo ng tulong. Pwede din regalo po. Cancer, iklaro ko lang, lalo na sa mga bago dito, at tandaan niyo po, na this is an act of giving and receiving. Pwedeng ikaw ang nagbigay ng regalo, tulong. And some of you, Cancer, kayo ay nakatanggap ng regalo, tulong. Pwede din binalhan mo ng regalo yung sarili mo. At sabi din dito na pwedeng may donation, contribution, nakatanggap ng rewards, proposal, an offer, may pag-uusap dito tungkol sa luxury, riches, something expensive. May jewelry, oo, may important object or makaka-receive ka ng important parcel. So, this is an act of giving and receiving na pwedeng kayo ang nagbigay or kayo ang nakatanggap. So, claim nyo po, ang ganda po nito. Cancer, may togetherness, pwede din meeting po ito, Cancer. At gumagawa ka ng desisyon dito na hindi siya desisyon para lang sa iyong sarili, kundi para din sa kanila. Like sinabi mo dito, ito na yung desisyon ko, ideas, plano. Igugo ko na ba ito? Okay ba sa inyo? Approve ba sa inyo? Kasi mag-move forward na ako, magbigay na ako ng aksyon. And some of you, nagbigay ng test kung effective ba, oo, yung basta may ite-test kayo kung effective ba. And you're weighing the pros and cons in a situation. At marami kang kausap dito. Cancer, marami kayong kausap. Pwede din negotiation po ito. Pwedeng nag-gather ka ng factual information, nag-interview ka. Okay, may nakita ko ditong kausap mo yung family mo or pwede din family na tinuring mo parang pamilya or kasamahan mo sa bahay. So, meeting, conversation, togetherness. Pwede din po ano kayo, anong tawag nito? Brainstorming. Yan. Cancer, ilang beses ko tong nakita sa inyo na may concern kayo sa ibang tao. Like taong hindi totoo sa'yo, tutol sa iyo, abusado. Pwedeng nakipag-compete to, nakipag-rival, oo. Parati ko tong nakikita sa inyo. Pwedeng parati mo tong kasama nga sa trabaho ba or sa bahay. Basta na may selos na naiinggit, tuso, mandaraya, rivalry, competitor, enemy. Diretsang sinabi ng yung card dito, enemy ito. At kung hindi nyo pa alam kung sino yung hindi totoo sa inyo, malalaman nyo na po ito.
Kung pwede din po, may nakita akong situation dito na alam mo na, pero mas may nalaman ka tungkol sa enemy mo. At sinabi ng card dito na, syempre we cannot control everyone, di ba? May sariling choices yan, opinion, POV. Ang sabi ng card, huwag magpa-apekto. Kasi na-realize mo na dito na most of you na-realize nyo na kahit anong sabi ko or pag-usapan namin, ganun pa rin, kontra pa rin. Yung opposite talaga yung mga ideas, yung kontra talaga, tutol. Ayan. Na-realize mo kilala mo to, na-realize mo. Nakita ko rin dito, bakit ko nasabi na nakilala mo? Kasi naapektuhan ka na. Nakita ko dito na some of you, nagkaroon ng self-doubt, kumbaga nasabi mo na impostor. Na-trigger yung weakness mo. So, ano yung dapat gawin? We cannot please everyone. Sabi ko naman sa inyo kanina, we cannot please everyone. Ipagpatuloy mo lang kung ano yung totoo sa iyo. Like, show your kindness to everyone. Kung may sabi sa akin ngayon, kung masama siya, kailangan maging masama ka din? No. Hindi, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. Cancer na hindi dapat baguhin mo yung kindness mo, yung pagiging mabuting tao mo nang dahil sa taong hindi totoo sa iyo. Hindi naman tama yan na hindi siya totoo, like bad siya sa iyo, magiging bad ka din sa kanya, no. Hindi ikaw yan. Balik ka dito sa totoong ikaw, na mabait, masayahin, na totoo sa sarili at sa kapwa. Isipin mo lang, huwag ka na lang maapektuhan. Isipin mo na lang na eto siya, bata pa siya, pwede din kinalikhan niya, na ganyan na talaga siyang sa pamilya niya. Tapos, malaki na kayo nakita, diba? Hindi natin kontrolado niyan. Kung concern ka sa kanya, ipagdasal mo. I-pray mo siya, i-state mo yung full name niya. Tapos, i-ask mo kay God na si God nang bahala sa kanya. Tapos, patuloy ka sa mga ginagawa mo. It doesn't mean na may mga taong hindi totoo sa'yo tapos hinto ka na. Hindi naman ganyan. Magpatuloy. Lalo na kung sa trabaho man to. Hindi ka nagtrabaho para magkaroon ka ng kaibigan dyan, na magkaroon ka pamilya. Hindi. Para kumita, para matustusan yung needs mo, wants mo. Para ma-improve yung sarili mo. Hindi pwedeng na mabait, hindi siya mabait, hindi ka din mabait. No. Okay? Sikapin mo wag magpa-apekto. Kung naapektuhan ka na, i-pray mo kay God. Hingi ka ng divine assistance. Ayan. Tapos, challenge din yan. Kung paano ka mag-handle ng tao na ganito. Kasi kung naging masama siya, magiging masama ka din nang dahil sa kanya. Kasi, hindi mas jump. Hindi maganda kasi yung trato niya sa akin. Dapat deserve niya ganyan. Hindi. Hayaan mo yung tadhana ang magturo sa kanya kung paano maging maging mabuting tao. Ikaw, ipagpatuloy mo maging mabuting tao. Yan yung trabaho mo. Okay? Question yourself kung ayaw mo maniwala, kung ayaw mo talaga, buhay mo po iyan. Ikaw po yung mag-decide. Siyempre, buhay niyo po iyan. Eto na lang. Kung gusto mong gusto mo magkaroon ng realization, ask yourself, deserve ko bang magtiis ng ganito? Baka kaya ko na siyang kausapin. Kung hindi, umiwas na lang. Put limitation, wag ka magpa-apekto. Kung kaya mo nang umiwas, then go ahead. Okay? So, nakikita ko kasi dito na some of you, yan din yung response nyo na maging masama dahil, syempre, nasaktan naiintindihan ko yan, di ba? Ang sinabi kasi ng card dito, lumabas ito, sinasabi to, hindi ipinaalala sa'yo o may hindi totoo sa'yo. Hindi po. Sinasabi dito na huwag kang magpa-apekto. Kung kaya mo lang kausapin, then go ahead. Kung hindi man, put limitation, put boundaries, i-pray mo kay God. Baka may ipaparealize si God sa iyo na ito yung learning journey mo kung paano ka mag-handle ng kapwa mo.
Kung paano ka mag-handle ng ganitong sitwasyon. Okay? So, maging maingat na lang. Put limitation kung pwede po. Kung sa nakikita ko dito, naapektuhan ka talaga, pwedeng nag-cause na ng stress. Pwedeng madali kang ma-burnout and dahil sa mga ganit na okay lang sa iyo na yung trabaho. Pero yung pakikitungo sa kapwa, may mga tao, may nakita kasi akong energy dito, mga tao na hindi talaga okay sa'yo, na naapektuhan na, lalo na yung health mo, dahil madali ka nang mapagod, ma-stress, mag-cause ito ng anxiety, na may health concern na. Tulungan mo yung sarili mo, sabi ng yung card. Okay? Tulungan mo yung sarili mo, na kung may changes na hindi ayon sa'yo, sabihan mo yung sarili mo, baka ito ay learning journey. Baka may kailangan akong matutunan kung bakit ito nangyari, kung bakit ako na-challenge ngayon. Yan. Paano ko ba ito ma-handle ng maayos na hindi ako makakasakit sa kapwa ko at lalo na sa sarili ko? Question yourself talaga. Kasi kayo po ang makapagbigay ng sagot sa inyong mga katanungan. Solusyon sa inyong problema. Okay? Again, hindi ito lumabas para para masaktan kayo, pinapaalala sa iyo, kundi lumabas ito kasi ang sabi ng card, kailangan mong mag-move forward. Kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kung hindi mo kaya, let's say hindi mo na kaya. Itong sinabi mo dito kanina, sinabi natin kanina na may mga kausap ka na malapit sa iyo. Kasi nakikita ko na in-express mo yung sarili mo eh. Hindi naman siya sumbong, kundi in-express mo lang para yung bigat ng nararamdaman ma-express mo. May tao kasing ganyan, Cancer. Pwedeng kayo ay ganyan, like gusto mo may kausap para ma-express mo. May tao, di ba, na ayaw mag-express, gusto ng time alone. No? May tao din ganyan. So, wag niyo hayaan na maapektuhan talaga. Lalo na sa may health concern ako nakikita dito na dahil sa mga nangyari na hindi mo siya tanggap. Why not tanggapin? Tapos, pag-isipan mo na mabuti kung paano ba bigyan ng solusyon ito. Para mawala itong bigat ng nararamdaman ko. Kasi naapektuhan na yung health mo. Mental health. Pwede physically din. Kasi may mga changes talaga na hindi mo lubusan tanggap. Pag-isipan mo yan na mabuti na pag-isipan na mabuti, that is help din. Tinutulungan mo yung sarili mo. So, help yourself. Kung hindi kaya, then maghanap ng kausap na alam mo makapagbigay ng wisdom message sa iyo. Okay, Cancer? May hinihintay ka, Cancer? In-expect mo to eh. Andito pa rin. So far tatlong card po mismo nagsabi dito na anxiety mo, andito. At green-eyed monster na to eh. Yung extremely na may sama ng loob, inggit sa'yo, selos sa'yo, may nangingialam sa'yo, naninira ng connection, na mahilig magmanipula, wanting that which is not yours. So, extremely na to ha. Kailangan mo nang bigyan ng atensyon to. Hindi lang atensyon, bigyan mo ng solusyon at aksyon kung pwede, kung gusto mo. Okay? So, tatlong card yan, hindi yan pinapaalala sa'yo, kundi bigyan mo ng solusyon. Kasi extremely na. Sobra sumusobra na. And something or someone new on the way. May importanteng news parating. Cancer.
Hmm. Marami ding sinasabi sa akin habang nagbabalasa ako ng cards mo. Sabi po na yung enemy, yung taong may inggit sa'yo, yung green-eyed, green-eyed monster, actually, hindi ka talaga nila totoong enemy. Kailangan nila lang yung sarili nila. It might be gusto nilang maging ikaw na hindi nila kaya. Basta mo, ang sinabi kasi ng card dito na kalaban nila ang sarili nila. Kaya kailangan talaga ng prayer nito, Cancer. I-pray mo sila kung pwede po. Kahit hindi naging mabuti tong mga tao or taong ito, kailangan din kasi ng tulong. Okay? May ano dito, young person na sumusunod sa'yo. Like, too submissive or very obedient. Like, nagsiserve na nagbigay ng assistance. Masunurin. Kumbaga, young person, pwedeng babae. Most of you babae ito, pero may lalaki din po ha. May lalaki, pero most of you babae po ito. Andito din yung family bonding. This is a second card. Family bonding, emotional bonding. Some of you may plano or ginawa na magkaroon ng staycation sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag sa bahay kayo. May bago kayong project, Cancer. And, yes, family harmony to. Oh, heart of the issue. Nagkwentuhan na yung nagsasabi ka sa mga concern mo. Like, nag-express ka sa yung emotion, which is good. Kasi nakikita ko dito na tinutulungan ka, marunong silang makinig sa'yo. Grupo ng tao to and most likely family mo ito. Tapos may pag-uusap din sa property. Pwedeng bibili kayo or may bumili sa'yo kung pwedeng ahente kayo ng property. Any kind of property, bahay, lupa, ano pa. And some of you, home-based yung trabaho nyo. Kuha tayo ng angel number for you, Cancer. Ay, Cancer, nag-strepsils po ako ngayon ha, kasi kailangan. Focus tayo sa mensahe para may makuha kayong gabay. Angel number 777, alignment. Your progress is recognized and alignment is here. It is within your reach. The whisper is reminding you to stay the course and feel source working through you. Your gifts are being recognized. Ay, wow. To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, i-recite natin to twice. Kasi this is para magkaroon ng positive energy. Okay? Positive energy flow. I-recite po ito kung pwede po. To attract more blessings, let us say the power of affirmation. Let us say, I blossom and bloom as I use my gifts. All things simply align as I feel the feeling of the divine. I blossom and bloom as I use my gifts. All things simply align as I feel the feeling of the divine. Sinabi dito na ginagamit mo yung talino mo, ginagamit mo yung talent mo, na binigay ni God sa'yo. Oo. At nagkaroon ng alignment. Okay? At tuloy-tuloy ito. Ipagpatuloy nyo pong magkaroon ng, yung maging masipag, tiyaga. Kasi alignment sinabi dito alignment. Nasa tamang daan ka. Tamang right path ka. Ginagabayan ka ng universe. At magkakaroon ng recognition po. Kasi napansin ng mga tao dyan, yung galing mo, yung husay mo sa mga ginagawa mo dyan.
Okay? At malapit na magbunga ito, mag-harvest ka po. So, claim this, angel number 777. Energy para kay Cancer. Energy, Cancer. Cancer, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na ba kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo na personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay, so this is biglaang pagbabago. Huwag kayong mag-alala sa pagbabago na ito, ha? Kasi magbibigay ito ng makakasuporta to sa inyong growth and expansion. Ang sabi ng yung card dito, always expect the unexpected. Sinabi din to kanina, lumabas din to kanina yung sekreto na tandaan nyo. Lumabas din siya sa tarot cards nyo. May sekreto na parating which may be shocking. Malalaman mo to kasi balakasan yung intuition. So, biglaan ha, na changes. So, prepare yourself. Kasi sinabi, di ba, kanina lang yung card, expect the unexpected. You're inspired in doing some action. Oh, may success dito, oh. Claim nyo po. May direction. Nakita ko dito, focus ka. May determination, concentration, perseverance. And this is your energy card. The Chariot. Okay? This is Cancer kasi. Kung sa astrology to, this is Cancer. Okay. So this card tells you na you should have a clear intention. Mag-focus ka, magplano ka, gumawa ka ng konkretong plano para makagawa ka ng best decision. Makinig din sa inyong intuition, sabi ng iyong card. Kaya nga malakas ang intuition, di ba? Makinig kayo sa intuition ko, pwede po. Kasi 'di ba, ang intuition ay mag-guide sa iyo sa susunod na hakbang na pagkilos patungo sa right path, patungo sa success. Ang sabi ng iyong card, kung nagcha-challenge kayo ngayon, ang sabi ng iyong card, you have success in the face of difficulty. At huwag magmadali. Kasi nakikita ko dito nagmamadali, parang nape-pressure ka, pwede din madali kang mainip. Basta nagmamadali po kayo, wag po daw, kung ano man po ito. Okay, wag magmadali. Ang importante, gumawa kayo ng konkretong plano. Okay? At magtiwala, syempre. Magtiwala. Magtiwala sa inyong sarili din. Kailangan mo mag-focus. Kasi may binigay na ng mga pagkakataon dito. Focus, determination, bigyan mo ng clear intention para magtagumpay ito. May travel ako nakikita dito. May success, claim. You're moving forward to the next level sa inyong buhay.
Sa career and money nyo, may opportunities na dumating sa inyo. Marami eh. Pinag-isipan mo siya ng mabuti. Meron po daw mga may opportunities na parating or dumating na hindi mo pa napansin. So, time for reflection po ay kailangan nito. Malalim ang iniisip mo eh. Nag-iisip ka dito kung ano yung pinaka-best na pipiliin mo. At sabi ng yung card na pwedeng naiinip nga kayo. 3 card ka nagsabi dito eh. Ang sabi ng yung card na pwede kang dismayado or naiinip na bore. Isipin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate ka. Sabi ng iyong card. Magaling ka na leader, sabi ng iyong card. Nakikita nilang magaling ka na leader. At nakikita ko dito na stable ka na sa napili mong career at financial stability. So this is success also ha. Yes, may success din to. Stability din. Nakikita ng mga tao na recognize ka na kumbaga marami kang kontribusyon, maraming humahanga sa'yo, matagumpay ka. Kung kumbaga, nakita din to ng mga tao na matagumpay ka. Okay? Takpan ko lang ha, kasi nakahubad, hindi siya pwede dito. And don't you worry, i-reading natin yan. Huwag kayong mag-alala po. Cancer, gusto niyo bang mapanood yung premiere ng video natin? Like, ma-notify kayo, ma-prompt kayo na may bago tayong video. I-click niyo po yung bell notification dyan. Kung hindi niyo po alam, magpaturo po. At huwag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading and check my reply sa comment section. And antayin niyo po yung reply ko ha. At napanood niyo na ba yung 4 na video reading niyo po? Weekly, monthly gabay tarot reading, first half of the month, and 3 months from now. Kung hindi pa or nakalimutan nyo, panoorin nyo po, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po, scroll down nyo lang po. This is good guys, may realization ako nakikita dito, self-assessment. Which is kailangan to kanina pa itong nakikita ko na kailangan mo talaga ng time for reflection, na kailangan kang may ma-realize para mabigyan mo din ng sagot yung mga tanungan mo, solusyon sa inyong problema. Awakening na to acceptance, may pagtanggap na, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. This is transformation po. Na you have the power na naharapin mo na ang lahat. Ayan. May magsusorry sa'yo ha. Nakikita ko dito. So accept your mistakes as well sa person mo, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. So you can successfully let the past go. And some of you, maaaring magpakita yung may balak bumalik yung dating malapit sa'yo na nagkaroon ka ng loss of connection. May balak po siyang bumalik para humingi ng sorry. Kung nangyari na ito, sabi ng yung card, seek forgiveness. Seek forgiveness in order to move forward. Para maka-move forward na kayong dalawa. Okay, some of you, sa mga single dyan, naging guarded kayo. Hindi naman sa naging guarded. Kumbaga, naging honest ka sa iyong sarili na gusto mo talagang iprayo mo muna yung sarili mo.
And this is good kasi 'di ba na-realize mo na, okay mag-focus muna ako sa sarili. Gusto kong mamahalin yung sarili ko. Yung mas mahalin mo yung sarili mo, 'yan. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, gusto niyo ng growth. Pag-usapan niyo. Kasi kung hindi mo pag-usapan 'to, naku, tampuhan na 'to. Kasi you want growth eh. Ang ilan nga sa inyo dito nag-iisip na worth it pa magstay kasi ilang years na. So you want growth. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa na yung mag-iisip ng ganyan, Cancer. Relasyon po is magtutulungan. Teamwork yan. Pag-usapan mo, wag mong antayin na siya yung mag-initiate. Ikaw na mag-initiate kasi maghintay ka. Mag-usap kayo ng mahinahon. Na i-share mo sa kanya, i-open mo sa kanya yung mga concern mo para mabigyan na ng solusyon yan. Okay? May successful completion dito. Some of you excited sa anong tawag dito? Excited sa monthsary anniversary or any kind of celebration. Nakikita ko dito yung pagkakaayos, mag-uusap, magsa-celebrate. This is completion of cycle, this is successful completion, and this is also success. Ayan. So, pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat.